Syempre, dahil nga na mali si Miss Maharlika or mali yung naibigay sa kanyang date ng wedding, 'di ba? Na ados pala imbes atres, yung mga nagdiriwang ang mga ensaymada vloggers. Saya sila, fake news si Miss si Maharlika, sabi gano'n. Fake news. Oh, December 2 ang wedding, December 3 ang Marawi. So ibang-iba, gano'n. Baka nga i-mass report na nila yung YouTube channel ni Miss Maharlika. Actually, naka-shadow ban na daw ngayon dahil nga doon siguro, no? Minas report na siguro. Yung at least yung mga Facebook pages niya or page. Ate Adelina, thank you so much po. So, nagdiriwang ang ensaymada, nag-produce sila ng timeline. Ipapakita ko sa inyo, no? At least tangible yung maganda naman na nag-produce sila ng timeline. Pero tingnan natin kung kaya nilang ipahiya si Miss Maharlika. Mabuti na lang din hindi ako una-unang nag-vlog patungkol dito, no? And also sagutin natin yung tanong na ang katotohanan kung may empathy baga si PBBM. At deserve ba niya ang pagtatanggol ng ensaymada or deserve nilang magsama-sama? 'Di ba? Deserve ba niyang maipagtanggol ng mga kung sino-sino? Laban kay Miss Maharlika at ilan pang kritiko, or deserve nilang magsama-sama dahil mga engot naman ang mga ensaymada vloggers. Okay, yung handler ng mga ensaymada vloggers, at least ganun yung pagkakakilala ko sa kanya, nag-produce ng timeline. Eto po. Or parang schedule of events, 'di ba? Yung sequence ng events na nangyari. Ayan. Kilala ko to si Zendanga, nakasama ko to sa headquarters, nakasama ko rin siya sa meet and greet. Kasi parang siya yung nag-handle ng mga ensaymada vloggers or ng Team Tubol or ng mga vloggers na pumupuri kay Kuting, okay? So, tao siya ng mag-asawa or tao siya ni PBBM bago pa manalo, at ngayon nga pong nanalo, syempre, 'di ba? Hayahay. So, ito yung mga pinroduce. Sabi niya dito, this is it para sa mga fake news peddlers dyan. So, pinaparinggan si Miss Maharlika, tsaka siguro si Kuya Jojo de Guzman ng Connect TV, and even si General Macanas, nakapag-vlog na rin patungkol dito, and maybe si Bagong Lipunan. So, sabi ko nga, okay, tingnan natin kung kaya nila akong sabihan na ako ay fake news peddler din. Total late ako magre-react, diba? Hello sa 400 na nanonood, dagdagan pa po ang likes. Okay, open natin yung ginawa nilang mga presentation and timeline, okay, or schedule of events. Para sa kaalaman ng lahat, ito ang timeline ng mga ito ang tamang timeline, mga fake news peddlers. Yan, ganun, gigil talaga sila. December 2, PBBM attended a family day event in the morning. Okay. So may screenshot din ng Las Casas Pilipinas de Acozar kung kailan ang wedding. Sarado sila hanggang ados kasi nga may event doon. Yun yung wedding. Okay. December 2, ito. The Acozar wedding took place on December 2 at 3 p.m. Saturday. So tama, 'di ba? Umaga nasa Malacanang pa. December 2 to 3 p.m. ang wedding. At 3 p.m. ang wedding. Kinahapunan nasa Bataan na si PBBM. So mahabang biyahe, malamang nag-helicopter, right? Kapag 3 p.m. ang wedding, minsan, ano lang yan mga ate at kuya, kung sa invitation 3 p.m., usually 4 talaga yan. Ganun, parang ina-advance nila yung oras para walang malate sa mismong mass. Okay? So, malamang 4 p.m. yung wedding. And then, tatakbo yung kasal ng isang oras, 30 minutes hanggang sa pictorials, 5:30 lalabas na ng simbahan. Kaya sa picture, mga ate at kuya, kung makikita nyo, yung tama nung araw kina PBBM papaganon na, 'di ba? So hapon na, malapit na lumubog yung araw, maliwanag pa nga lang. So malamang ito yung mga 5:30 in the afternoon, 5 or 5:30. Okay, yung reception katabi lang, usually papasok sila doon, baka yung reception magsisimula ng 6. Hindi pwedeng umuwi agad si PBBM at ang First Lady dahil nga mga prominenteng tao, kakain ng mga yan, a-attend ng event. Okay? And, where was I? Sabi ko, 6 o'clock yung reception, may program pa yan. Right? Yung lalakad yung ikakasal, magkakat ng cake, di ba? May dance pa yan, dance with my father, dance with the parents, may sabitan kung gano'n ang kanilang practice, sabitan ng parent, whatnot.
So, tatakbo yung program na yun ng mga 1 hour, minsan 2 hours, kasi meron pa yung audio-visual presentation, kukunan yung wedding na ito, and kapag ka mabilis mag-edit yung mga videographer, ipapalabas nila yung buong video ng wedding. So, inaabangan nyo ng mga umaattend ng kasal, mga tat kuya, na makikita nila sa malaking screen na, ayun tayo kanina, ayun tayo, Diyos ko. Ina-album kasi yan ng mga kinakasal, diba? Aside from album, meron silang copy ng video ng kanilang wedding. Yung same day edit na tinatawag or SDE, sa kaparehong araw ini-edit ng mga videographers yung kuha nila sa kasal. Mula doon sa marcha, 'di ba? Kahit sa pagpapa-makeup ng bride bago magsimula yung wedding, kinukunan na 'yan. Hindi lang pictures pati video. 'Di ba? Yung kunwari nagbibihis siya, nagsusuot siya ng singsing, pati yung actual na pagbihis ng gown. Ganyan, sinasama may same day edit na tinatawag, nagbabayad ng mahal yung mga kinakasal diyan para bago matapos yung gabi, mapanood ng lahat ng bisita yung kaganapan sa araw na yon. Mahal ang binabayad ng mga kinakasal dyan eh. So, sabihin na natin natapos yung reception, no? Yun nga, yung mga ceremonies like pagkakat ng cake, pagpapalipad ng kalapati, hanggang doon sa same day hanggang doon sa audiovisual presentation, matatapos yun mga 7 to 8. Tansya ko maaga na yan ha. Mga alas 8. So, malamang nagstay sila, nag-overnight. Total, bakasyon eh. 'Di ba? Maiba lang ang surrounding. Okay? Baka nagstay, nag-overnight. Okay. Kung sila ay nandun sa Bataan ng Atres, kasi Sabado yung wedding, Linggo yung, baka nag-overnight, natulog doon, Linggo yung Atres. Kahit nasa Bataan sila, may kukontak sa kanila, Sir, yung Marawi po, may mga namatay, may nagpasabog. Kahit sila'y nasa Bataan, kung may cellphone, alangan walang cellphone ng mag-asawang ito, at kasama naman nila ang mga staff nila niyan, may mga PSG rin yan, yung kanilang mga security guard, may mga video phone din yan, mag-record, makiramay. Ay, ba't natin tuturuan nga pala si PBBM kung ganyan ang style niya? Anyway, dagdag sa timeline, ayun nga po, dinagdag ng mga ensaymada, na December 3 ang bombing. Kung Linggo nga, halimbawa, humabol si PBBM, kahit alas 8 na natapos yung reception ng kasal, halimbawa, humabol sa concert ni Bamboo, kinabukasan ng pasabog, umaga, Sunday morning nga daw, sabi sa timeline ng mga ensaymada vloggers, di dapat tanghali or kahit gabi, gumawa na siya ng video. Magpa-interview siya sa press. Kinukundina ka itong nangyari, hindi to dapat mangyari ulit, sayang ang mga peace talks, wala nang peace talks. Kung ganyan, nagbabalik na naman sila sa pagpatay sa mga kababayan nating inosente, wala nang peace talks. Ganun dapat, di ba? Si VP Sara nakapag-produce ng 3 video. December 3, gawa-gawa sila ng mga, ito nga, may picture pa ng Marawi bombing, yung nasa kanan na yan, picture ng Marawi bombing. Sinungaling daw si Jay Sonsa, so talagang dinidebunk nila yung mga fake news peddlers ko, no? December 2 yung wedding, December 3 ang Marawi, gumawa talaga sila ng ng timeline and ng presentation. Ayan. Nandito yung December 5. December 5, PCO, madaling araw, alas 12 ng madaling araw or 12 a.m., in-announce na nagkaroon ng problema sa kalusugan ng Pangulo or may COVID. Ano ang nangyari sa December 4? Bakit wala sa time frame, mga ensaymada vloggers? Walang December 4. Anong ginagawa niya? Lunes ang December 4. December 3, pinasabog. Kung si PBBM bumalik ng Malacanang, nakapagpahinga na yan hanggang tanghali ng December 3 or tanghali ng Linggo. Kung nagstay, nag-overnight sa Bataan, kung ano man ang ginawa hanggang gabi bukod sa kain, baka nag-inuman, baka nag-party, baka, di ba, hanggang hating gabi, malay natin. So yung mga mag-honeymoon, sige, umalis na kayo, iwanan nyo na ang mga bisita. Sayaw-sayaw konti, alas 9 ng gabi, tapos na yung reception, di ba? Tanggal na yung mga suot na bongga, mga gown, kung ano man. Party na, okay lang. Kahit tanghali siya gumising ko nasa Bataan, makakapag-produce siya ng video. And wala sa timeline ang December 4, Lunes. Pwede rin, thank you Kuya Rainier, pwede rin siyang mag-record ng video, magpatawag ng press Lunes. Walang ginawang ganyan si PBBM. May paggawa-gawa pa kayo ng timeline. Ito nga sabi ni Yu Chang, sus, may pa-timeline pa ang mga ugok na December 2, 3 p.m. ang kasal, kung saan umaten ang Muningyo. Ang earthquake ay December 2, 10:30 p.m. Ayun nga. December 2, gabi,
Malamang habang nagsasaya sina PBBM sa reception, nililindol naman ang Mindanao. May mga lindol pa bago ang December 2, like mga December 1st, may mga naunang lindol. Ilang beses lumindol, November pa nga lang yata nililindol na ang Mindanao. Nasaan ang simpatsya? Nasaan ang muning nyo? Bakit may isang video or sympathy? Wala siya. Kung wala siyang sympathy, ano pa ang empathy? Right? Kilala si Noynoy na walang empathy, mga ate at kuya. Punta natin yung mamaya. Munta nga ka, kahit pa anong timeline ibigay nyo, the fact na no-show siya during and after that timeline ay isang katarantaduhan. No show of empathy. Ayun, na-mention din ng empathy. No show of empathy. Siya nga ka. Kakapal ng apog nyo, mga Ensaymada vloggers na ina-address ni Yu Chang. Na ipagtanggol pa yung muning na yan unless patay gutom ka, leche ka. Baka may generosity na napapala, kaya kung todo tanggol. Wala ka bang ultimo pambili ng pandesal? Kolera ka? Ano kaya ibig sabihin ng kolera? Mahiya naman kayo sa balat nyo, animal mo, mga animal ka mo, animal mo, sabi. Ang mga ensaymada daw yung mga animal. For sure, kung ang handler na i-distribute itong timeline na ginawa, kung itong handler ng ensaymada ay nakapag-post ng ganito 7 hours ago, iba-vlog pa ito ng mga ensaymada mamaya. And baka may nag-vlog na nga rin iba pang ensaymada. Okay. Ngayon si Noynoy, mga ate at kuya, ay kilalang walang empathy. Si Noynoy nga hindi niya alam ang meaning ng empathy, di ba? Teka, try natin. Nung tinanong siya ng press, meron po ba kayong sino itong Noynoy the second? Clue, wala rin siyang empathy. Sino ba yung Noynoy the second? Anyway, let's find some more. Noynoy empathy. Noynoy. Ayan. The president who learned empathy from Wikipedia. Kay taning na post. He got his diploma from Ateneo. Oh my God, Atenista pala. Pero hindi alam ang meaning ng empathy. Sympathy, parang pakikiramay, simpatsya. Mas malalim ang empathy, sabi ko sa inyo. Kasi nung tinanong to ng press, sir, wala daw po kayong empathy. Dali-dali niyang tinawag yung staff niya. Parang ganun yung nangyari nun nung buhay pa to, na siya pa ang Pangulo. That was before PRRD, mga ate at kuya. So 2010 hanggang 2016. Sa mga ganung panahon, nagpa-interview ito. Walang empathy sa nangyari siguro sa Yolanda. And also sa mga, yung na-hostage ng bus dyan. Panahon ni Noynoy yun yung na-hostage ng bus. Yung bus na na-hostage na puro mga taga Hong Kong ang laman, mga turista. So, natanong to about empathy, pati yung sa 44, mukha talagang walang empathy, no? Ang ginawa niya, tinawag yung staff niya, kinuha yung phone, pinahanap yung meaning ng empathy at binasa niya yung empathy sa harap ng press. Okay. So, hindi niya alam ang meaning ng empathy, graduate siya ng Ateneo. Kung hindi mo alam ang meaning, lalo nang hindi mo alam kung ano ang empathy, kung ano ang nararamdaman ng emphatic na tao. Di ba? Kasi nga hindi mo siya virtue, hindi mo siya character, hindi mo siya pag-uugali, hindi mo siya practice and whatnot, hindi mo siya taglay. So ito yan, empathy. Hanap natin yung meaning. What is empathy? The term empathy is used to describe a wide range, kuning-kuning. Emotion researchers generally define empathy as the ability to sense other people's emotions. Yung nararamdaman mo, yung nararamdaman ng kapwa mo. Halimbawa, nasasaktan, naiiyak, nagagalit, nararamdaman mo pareho. Kung galit yung kaibigan mo or kapwa mo, galit ka rin. Bakit ka galit? Kasi yung ikinagagalit ng kapwa mo, alam mong may dahilan. Alam mong siguro na 'di ba, may nang agrabyo sa kanya or naagrabyado siya. Andaramdaman mo na parang ikaw din yung inagrabyado. You're putting yourself into someone else's shoes. Para bang ikaw din yun. Yun yung empathy, coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. Kung ano ang nararamdaman ng tao at iniisip, na-imagine mo rin, nararamdaman, na parang nabi-visualize mo. Ang malaking example dito, mga ate at kuya, kung sino ang merong, dapat lahat tayo taglay ito Pero bakit parang hindi taglay ni Kuting? Ang isang konkretong halimbawa nito, konkreto ba? But anyway, abstract man or concrete, ang isang ang malinaw na halimbawa ng empathy ay
Halimbawa, ikaw na anak, umiiyak ang nanay mo, umiyak ka na rin. Hindi mo alam kung ano ang iniyak niya. Hindi mo alam kung anong hindi mo alam kung anong nakasakit ng damdamin ng inay mo, pero nakita mo umiiyak, pati ikaw umiyak na rin. It's as if ikaw ang sinaktan. That's empathy. And vice versa. Kung ang nanay nakita niyang umiiyak ang anak niya, pati ang ina napapaiyak, ano kaya ang pinagdadaanan ng anak ko? Nasaktan sa pag-ibig, nabigo sa kanyang pangarap, napapaiyak. That's empathy. Meron ba niyan ang presidente? O ba't hindi siya nakikiramay sa mga namatayan sa Marawi? Sa mga nalindol na doon muna pansamantala sa mga evacuation centers, nilalamig, nilalamok, lahok-lahok ang amoy, baka nanakawan na nga ng mga gamit. Meron ba siya niyan? Wala siyang pakialam. So siya ba ang Noynoy II? Or mas malala pa? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.